Ano-ano ba talaga ang karapatan mo sa lupa mo? Ayon sa batas at hindi lang ayon sa sarili mong pagkakaalam. Dapat alam natin yan, lalo na kung may property ka na o balak mong bumili. Para alam mo rin hanggang saan ang limitasyon mo bilang may-ari. Ang pagmamay-ari ng lupa ay hindi lang tungkol sa titulo. Ang totoong basehan ng ownership ay ang tinatawag na bundle of rights. Ito ang 6 na karapatan na hawak mo kapag ikaw ang legal na owner ng property. Una, right to own. May karapatan kang maging may-ari ng lupa, pero limitado pa rin ito ng karapatan ng iba. Halimbawa, kahit may titulo ka, hindi mo pwedeng bakuran ang daan ng kapitbahay mo. Pangalawa, right to possess. Ikaw lang ang may karapatang tumira, gumamit at magstay sa lupa mo. Kung may ibang gustong sakupin o gamitin ito, pwede mo silang paalisin ayon sa batas. Ikatlo, right to use. Pwede mong gamitin ang property mo para sa anumang layunin. Basta hindi siya lalabag sa batas o yung tinatawag na zoning ordinances ng local government unit. Tirahan man yan, negosyo o taniman, ikaw ang may desisyon. Fourth, right to enjoy. Ito naman ang karapatang makinabang sa property mo. Pwede mong paupahan, anihin o gamitin para kumita. Pero syempre, dapat legal ang lahat ng paggamit. 5. Right to dispose. Pwede mong ibenta, ipamana, ipamortgage o ipaupa ang property mo. Basta nasa iyo ang ownership, ikaw ang may control kung anong gusto mong gawin dito. Pang-6, right to exclude others. Siyempre, may karapatan kang ipagbawal ang sino man na gamitin o pasukin ang lupa mo nang walang pahintulot mo. Ibig sabihin, kung walang consent mo, bawal silang manghimasok. Kaya mga kokontsava, tandaan, hindi lang titulo ang basihan ng ownership, kundi ang pag-unawa sa 6 na bundle of rights nito. Yan ang magbibigay sa iyo ng tamang kaalaman at proteksyon bilang property owner.